Time check, 2:40 p.m. Nagwawala na naman ang mga kalapate. Kakakain lang kaninang 9 a.m. Tinanghali ako ng gising kaya alas 9 ko na napakain. Tapos ngayon, gutom na naman. May mga pigeon kasi na sinusubuan kaya mabilis sila magutom. Ito yung mga breeder. Pero maya-maya ko sila papakainin. Sa ngayon, lilinisin ko muna yung mga dumi nila. Para pagdating ni paring Ether, may konsuelo naman. Kesa siya pa yung maglilinis. 3 days kasing nasa biyahe ang kolokoy kaya pati inumin na nilulumot na. Hindi ko nalilinis pag pinapalitan. Kesa mahambisto ako na di ko inaalaga ang mabuti ang mga kalapati niya, pagtyagaan ko ng palitan at linisan. Iilan na lang ang mga breeder niya pero magagaling lahat ng bloodline niyan, piling-pili talaga. Yung iba dyan nagcha-champion na at naghahakot ng award kaya talagang kumpleto sa vitamins at pagkain plus himas. Puti pa nga itong mga to Ako nga wala ng vitamins, wala pang himas. Naawa naman ako dito sa dalawang to. Binigyan ko na ng pagkain kahit hindi pa oras pakainin. Kasi pala, may dalawang petsyon kaya madaling gutumin. Abe, buli pa yung isa. Panay to ka dun sa isang kapatid na kasama, hindi naman siya inaano. Abe, kung ako to baka napatulang ko na. Ayan, mag-iingay na ako at magkakayod na ako ng dumisayero. Magigising tuloy itong pusa na nakikitambay sa kulungan ng mga kalapate. Kakahiya naman, maantala ang siesta time. Medyo madami-dami pa naman akong kakayodin. Gamit ang malaking syanse na ginagamit ng nanay ko pag piyestahan. Joke lang yon, luma na yan. Kaya ginamit ko na lang. Ang gugulo talaga nito, baka mapilayan kayo. Tiis-tiis muna at maya-maya papakainin ko na kayo. Relax muna at para sa inyo din naman itong nililinis ko. Mukhang mainit na rin ang ulo ng isang pigeon na to sa gutom. Abe kung makatitig parang gusto akong kainin ng buo. O ayan, gising ka na. Pwede na ako magumpisa. Ayan, nakikita nyo yung mga winawalis ko na yan. Tabi-tabi po sa masaselan. Pero naging pataba din po namin sa lupa yan. Para sa mga tanim naming talbos ng kamote at talong. Mainam pong fertilizer yan. Tapos yung mga natatapong buto-buto na pagkain ng kalapate, na syempre nasasayang, ayun, napupunta sa lupa. Nalalaglag yan sa lupa at tumutubo. Gaya ng mais na yan, nagkabunga na nga minsan. Hindi ko lang alam kung napakinabangan. Actually, gina-justify ko lang yung katamaran. Kasi ang lagu-lago na ng damuhan at kakatapon namin yan ng tubig at pinagdumihan. Kaya ayun, pati damo mataba. Time check. Ayan, 4:30 p.m. na. Usually, dapat paparondahin ko muna yung mga flyers bago magpakain. Kasi dapat daw gutom sila pag parorondahin para mabilis silang babalik. Pero dahil sabi sa akin ni paring Ether, wag muna silang parondahin at pagbalik na lang niya mula sa biyahe, masipag naman ako't masunurin. Kaya ayan, wag ko na raw parondahin at pagdating na lang niya. Tapos dati, ang dami-dami kong maglagay ng pagkain. Kasi ayoko silang gutumin, ayoko silang nag-aagawan. Yung pala, hindi siya advisable bukod sa magastos na, kailangan wag silang masyadong busog para matuto din silang makipag-agawan dun sa mga iba pang kalapate just in case o kung halimbawang magkakaroon ng mga race o iloload sila, matututo silang makipag-agawan ng pagkain. So parang battle of the fittest, hindi pwedeng ihahain mo na lang, part of the training daw yan. Natututo din naman ako kay paring Ether paminsan-minsan. At ayan, tapos na akong magpakain. At habang pababa, abay buwis buhay ang hagdan. Apaka-arte kasi, apaka-reklamo, ayaw namang bitawan ng cellphone. See you ulit sa mga susunod pang kwentuhan sa pag-aalaga ng kalapati at kung ano-ano pang kalokohan. Ito po muli si Ting Pigcharo Mariano.